Ilang tumatakbong senador ang pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa mga campaign poster na wala umano sa tamang lugar at hindi eco-friendly. Ang iba ipinako pa sa mga puno na inalmahan ng mga netizen at isang eksperto. Nakatutok si Mark Salazar. Yan, marami sila. Minasakir nila yung mga puno ng mga mahogany, ng mga puno ng akasya. Yan, Halos 1 milyong views na sa Facebook ang shoutout na ito laban sa pagpapakuan niya ng mga campaign material sa mga puno. May iba rin ako nakitang mga ganito. Kung nakapagsasalita lang ang puno, ano kayang mensahe nila sa mga kandidato at supporters na nagpako ng poster sa kanilang katawan? Ayon sa mga native tree enthusiasts, kahit nakasanayan na yan, may buhay pa rin ang mga puno at hindi lahat ay matibay sa pako. Yung pako, hindi natin nakikita yung dala niyang amag o bakterya. Kapag pinakuan mo yan, doon nagsisimula yung pagkabulok. Sabi ng COMELEC, may batas na sila laban sa ganito. Hindi po ba meron tayong environmentally sustainable election? May buhay po yung puno eh. Di ba kahit nga kayo, pakuan nga kayo sa kahit na sa kuko nyo lang masakit eh. Ngayon yung puno pa rin naman. Ganun din yun. Kung tayo lumuluhak, meron naman pwede na sementado na doon mo ilagay, basta ba allowed ng COMELEC. Sa Section 5, Article 3 ng COMELEC Resolution 11-11-1, kasama ang mga puno sa pinagbabawalang kabitan ng campaign materials. Bawal din ang mga ito sa mga poste ng kuryente, kalsada, tulay, pampublikong gusali at mga eskwelahan. Ay, disqualify namin yan kung hindi at the same time election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Hindi po kami nagbibiro dito. Lahat ng senatorial candidates ay binigyan na ng COMELEC ng notice na alisin ang mga poster nila na wala sa tamang lugar at hindi environment friendly. Di pinangalanan pero 6 daw sa kanila ang nabigyan ng show cause order dahil hindi pa rin sumusunod. Bukod dyan, ang environmental laws po ay pinapatupad hindi ng COMELEC kundi ng DENR. Kung meron po silang naisang pangkaso, kung merong nalabag na batas pangkalikasan, nasa poder po ng DENR yan. Ilalabas ko po ang aking memorandum sa National Task Force Baklas para sila po ay makapag-imbestiga, makapaglabas ng notice. Iwanan na yung mga puno. Ikabit na lang sa pwede talagang lagyan na madaling alisin na hindi masisira yung puno. Sayang yung puno. Diba? Kailangan natin ng mga puno sa buhay ngayon eh. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras.